no? Ito pong ano kahapon din may mga ni-raise po no si Senator Marcoleta tungkol Commission po on dun Appointments. sa Commission on Appointments. Tungkol po doon sa mga general ano. Ano ba yung nakikita niyo doon? Meron ba talagang basihan? Wala. Definitely. Pinipilit lang. Alam mo, kilala naman natin siya eh. Basta maipilit yung kanya, yun ang tama. Ayaw niya makinig ng explanation, ayaw niya makinig ng reason. Ang nakakatuwa pa, alam mo ang kondisyon niya? Opo. Gusto niya, hindi raw siya mag-object, basta i-withdraw ko raw yung manifestation. Ha? Ano siya, hilo? Gusto niya, ego yun eh. Opo. Para naman pakita niya na ina-admit ko mali yung aking manifestation. Pinag-withdraw niya ako, sabi ko ano siya, hilo, hindi ko gagawin yan. Ego lang yan. Hindi ako mag-play sa ego niya. Okay. Tuloy na natin to. Siguro napagtanto niya rin na hindi uubra yung Section 20. Okay. Hindi na rin siya nag-object. Nag-manifest siya pa nga ng support. Pero ba't mo guguluhin? Minamadali na nga, alauna pasado na, hindi pa kami nagla-lunch. Siya nakita ko, nag-lunch na siya sa lounge eh. Okay. Busog na siya eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Gan, Connie, magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Kamusta na po after itong special session po kahapon? Everything in order, in place na lahat? Ano ho ang sentimiento nyo? Hopefully, yung after the storm, nandyan na. At makapagtrabaho. Katunayan kahapon, napakarami na accomplished eh, no? Hindi na sa pagmamayabang, pero napakarami talaga. Yung confirmation ng nakabinbin, 85 yun, DFA officers, ano? Tapos yung 5 high-ranking military officers, plus may mga bills na naipasa, third reading. Okay. Tapos ano pa ba? May na-ratify, tapos nakapag-organize ng mga committees. Importante yun. Para between now and bago mag-start yung impeachment trial, makapagsagawa na kami ng mga pagdinig in preparation for the session na magbubukas sa July 27. Okay, speaking of reorganization ng komite, tututukan dapat dyan yung Blue Ribbon Committee. Ano na latest eh? Na-organize na yun, fully organized. Ano? Okay. Nag-beg off lang si Senator Cheese na huwag na siyang gawing miyembro kasi alam mo yung Blue Ribbon, napakalawak na membership nun eh. Ano yun, lahat kami sa majority dapat miyembro doon. Dahil pag binili mo 17 regular, tapos maraming bilang din ng mga ex officio. So yun, saka yung finance, yan yung marami talagang members, halos lahat. Kung hindi man lahat. So merong schedule na flood control projects uli? I-schedule ng chairman yon, si Senator Erwin Tulfo. Okay. At dinidiscuss namin yon. Siyempre mag-schedule kung mayroong mga bagong issue at saka may mga issue na dapat balikan. Kung wala naman at repetitive lang, na i-take up na sa dati mga pagdinig, baka duplicity na yung maging epekto. Paano yung mga naunang dalawa ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Pia Cayetano? Wala naman yun eh. Unauthorized eh. Okay. Kasi unang-una, walang secretariat ng Blue Ribbon. So anong klaseng hearing yun? Opo. Pero mabibigyan ng pagkakataon yung 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Noong pa lang, di ba, noong unang lumabas yun, naggawa na ako ng kwenta at ito'y dinaan ko sa privilege speech, 805 billion. Ang money in circulation at that time na binabanggit, nasa mga 2.7 trillion. So napakalaki ng halaga na hawak-hawak ni Saldico. At sinasabi doon, pang-distribute lang yun. Nasaan pa yung kay Saldico? Aabot yun ng trilyon. So doon pala sa logistical nightmare at saka yung physical impossibility na mag-handle ka ng ganong kalaking pera para ipamudmod, parang doon pa lang hindi na bibilin eh. Kaya pinangunahan ko na yon na gawin yung makatotohanan. Pagkatapos, dinanla sa press con doon sa Club Pilipino na hindi man lang nagpasabi sa Blue Ribbon kung hanggang nila maipalabas yan sa isang legitimate o official na Blue Ribbon Committee hearing. Hinihintay ko kasi, alam mo, kakilala ko naman si Levy Baligod nung panahong siya yung mahawak kay Ben Horloy, hindi ba? Na magkasundo kami kasi wala akong pork barrel. So sa akin siya nagko-coordinate noon. At naging, actually, nakailang meeting pa kami na
exchange notes kami. Oo. Dahil malaki yung tiwala niya as well as si Janet Napole, sinabi sa kanya, wala akong pakipag-ugnayan kay Senator Lacson, Oo. kaya kung gusto mong kumuha ng ibang datos, pwede ka mag-coordinate sa kanya. Mm-mm. So ina-expect ko man lang, yung kortesya man lang na meron ako mga testigo rito, baka pwedeng ipatawag at ito yung draft na affidavit ng ilan. Oo. Wala nangyaring ganon. At yung timing, kung mapapansin nyo rin, yun nung noong sa ICC, pagkatapos yun yung parang pinag-iinit nila yung sitwasyon dahil malapit, February yun Oo. yung EDSA Revolution, di ba? Oo. So yung timing is suspect. Tapos Club Pilipino pa rin para symbolic. Oo. So anong iisipin mo na motibo doon? So doon pala may agam-agam, pero just the same, nag-public notice ako sa kanya kasi hindi naman siya nakipag-ugnayan na welcome namang dumalo sa Blue Ribbon. Pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Ayun nga po. So yun nga, gusto kong tanongin sa kanila, paano nyo i-move yung 805 billion? Ang kwenta ko 5 taon Okay. Hindi maximize ko na 24/7 sa dami ng maleta, kung ilang libong maleta yan, na paano i-deliver. I-unpack mo, bibilangin mo, i-repack mo, ikakarga mo, i-deliver mo. Ang kwenta ko 5 taon hanggang ngayon nagde-deliver Tapos nag-move. Kung sino yung makatuan, sinasama. Si Arnold, si Igan, biglang napasama. Si Tito Sen, isinama. Pagkatapos, pati si Kiko, si Sharon, isinama. Si Chis Escudero, nung sumama sa majority namin ngayon, bigla isinama. Ba't lang move yung target? Pagka alam mo, sa practice shooting, pwedeng gawin yung minumove yung target kung combat shooting. Pero, maraming dapat i-explain. Tapos pilit na pilit, hanggang sa bandang huli, itong huling-huli, ito yung nag-highlight. Ang nagtawag na ng Blue Ribbon Committee hearing, si Mike Defensor na. Pagkatapos nung hindi pinayagan noong venue, doon sa kinontrata nilang Double Gem, dahil nga napag-alaman na hindi pala official, wala man na senador na pero tuloy pa rin. Ang nag-preside na si Mike Defensor. Senador ba siya? Yun nga po. Sir, meron ba kayong hakbang nagagawin against Mike Defensor and ito pong nangyaring ito sa labas, parati na ginagawa sa sinasabing press ko na ito? Ipapaubayan na namin yun sa law enforcement at saka sa DOJ. Pero pwede rin ipatawag siya para mag-explain bakit yan usurp yung authority o yung power ng Senado at saka ng Blue Ribbon Committee. Pwede naming isama yon sa aming investigation. Okay. Kasi maliwanag na talagang ni-usurp niya yung authority ng Senado Wala siyang karapatan para tumawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun ang announcement niya. Blue Ribbon Committee hearing. Yes. May petsa, may venue. Okay, Senator, lipat tayo sa impeachment. Ngayong araw yung impeachment trial brief na tinatawag. Si Senator Chis Escudero na po ang napagkasunduan ng majority na maging presiding officer ng impeachment court. So yesterday morning, yan ang consensus. Pero hindi pa namin formal hindi pa. na napag-uusapan. I-elect kasi namin yan sa July 6 Kasi usapin ng impeachment court yan. Hindi namin pwedeng italakay yan sa plenaryo ng Senado. So yun ang napagkasunduan. Ang pinagpipilan actually, dalawa lang naman abogado sa aming block. Senator Kiko at saka Senator Chis. Okay. So yun ang pinagpipilan pala ngayon. At si Senate President Sherwin mismo nagpanukala na kumuha na lang tayo ng abogado. Kaya nga namin inamend yung rules na pwede kami mag-elect ng presiding officer. At titingnan namin kung po pwedeng dalaga rin kami ng isang impeachment manager. So yun ang pwede namang para mag-quarterback ba na kung overwhelming yung sa presiding officer, pero merong nag-a-assist rin sa floor. Parang siya yung konduktor sa floor, ika nga. Para majority leader. So Tigaralan din namin yun. So nasa rules yun, Senator? Namin ibigay either sa kanya o kay Senator Kiko kung sino man yung sa kanila ma-designate na presiding officer. Pero Arnold, alam mo yung presiding officer, it's just one vote Okay. He can be overruled by the 23 or kung ilan man yung nasa floor ng mga senator judges. Each one of us, pare-pareho yung rights namin Pare-pareho kami senator judges.
presiding lang yun. Mm. Para siya yung Bigay ng direksyon, parang ganon. parang hindi naman magdikta, no? Oo, Para oo. siya yung mag-maintain ng orderliness. Pero, Siya yung mag-rule na Aha. pwede namin i-object at i-overrule. okay. So, walang danger daw sinasabi kasi nung iba na baka hindi tanggapin yung ibang mga ebidensya or kung ano man. Wala naman pong ganun. Misplaced. Kasi sabi ko nga, isa lang siya sa Okay. 24 o 22 na judges sa Okay. ngayon. No? Ito pong kahapon din may mga ni-raise po no si Senator Marcoleta tungkol Commission po on dun Appointments. sa Commission on Appointments tungkol po doon sa mga general ano ba yung nakikita niyo doon, meron ba talagang basihan? Wala. Definitely. Pinipilit lang. Alam mo, kilala naman natin siya eh. Basta maipilit yung kanya, yun ang tama. Ayaw niya makinig ng explanation, ayaw niya makinig ng reason. Ang nakakatuwa pa, kasi noong nagmanifest ako, dahil gusto ko ngang ilahad, yung parang for clarity, hindi ba? Dahil sinasabi niya nga, nagsinidyi kami. Pero, alam mo, itong special session na tinawag, hindi naman pwede itong bilangin na panibagong regular session. Yes. Ang talakaran kasi dyan, kapag nomination, Congress is in session. Pero naibigay yung kanilang ad interim, which was perfectly legal, bago sila nag-birthday, yung 55th or kung ano man yung birthday nila, before the 1-year ban. Yes, sir. Mga April nga eh, yung nung lumabas yung ad interim appointments nila, nung bakasyon ng April, merong 14, merong 10, iba-ibang petsa. So hindi sila sakop. Pinipilit niya na ito raw panibagong session. At sinasabi niya, assumption daw yung sa akin na continuation. Ano yung sa kanya, di ba assumption din yun? Okay, so at least debatable, at the very least debatable. Pero meron nagtanong na kami sa Senate Secretary, sa Secretary ng Commission on Appointments na continuation nga at pinakita rin ni Congressman Marcy Teodoro na merong jurisprudence. Ayun niya pa rin tanggapin. Pero yun pala, hindi naman siya nag-object. Ngayon, habang nag-express siya ng objection niya, nagsuggest si Senator Subiri. Sabi niya, kausapin ko na lang. Sabi niya, kakaawa naman itong mga opisyal na matagal na nakabinbin. Mawawala yung isang estrella sa balikat nila kung ito'y hindi dati mako-confirm. So, kinausap niya, alam mo ang kondisyon niya? Gusto niya, hindi raw siya mag-object, basta i-withdraw ko raw yung manifestation. Ano siya, hilo? Gusto niya, ego yun eh. Para naman pakita niya na ina-admit ko mali yung aking manifestation. Pinag-withdraw niya ako, sabi ko ano siya, hilo, hindi ko gagawin yan. Ego lang yan. Hindi ako mag-play sa ego niya. Okay. So, gusto niya i-object, mag-object siya, mag-divide kami ng house. And then we research the rules of the CA. Kasi ang worry namin, sa committee, wala siya magagawa kasi nag-object siya, merong motion, divide the house, sigurado matatalo siya. Ang una naging worry ko nung concern ko, baka pagdating sa plenaryo, invoke niya yung Section 20. Yung Section 20, under our rules, ano yun eh, one-man veto yun eh. Hindi pwedeng i-debate yun. Parang binito niya yung buong plenaryo. Pero nakita namin sa rules, ang nakakita si Assistant Minority Leader, si Tony Pet, Albano. Na pag last day ng session, hindi may invoke yung Section 20. Sabi ko, go na tayo. Tuloy na natin to. Siguro, napagtanto niya rin na hindi uubra yung Section 20. Hindi na rin siya nag-object. Nag-manifest siya pa nga ng support. Pero ba't mo guguluhin? Minamadali na nga, alauna pasado na, hindi pa kami nagla-lunch. Siya nakita ko, nag-lunch na siya sa lounge eh. Busog na siya eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.